Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sa totoo lang, ay hindi ko talaga share ang buhay ko sa iba. Kahit pa sa sarili kong pamilya. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay parang gusto kong magkwento tungkol sa life experiences ko sa Papa Dudut YouTube channel. Na-motivate ako sa mga kwentong tinatampok mo sa iyong radio version ng iyong programa at ganun din ang mga kwento na na-feature mo sa Papa Dudut YouTube channel, Papa Dudut. Just call me Tess. I mean, late 30s na ako at kasalukuyang associate manager ng isang traveling agency sa Mandaluyong. May asawa na ako at isang anak na may cerebral palsy, pero hindi ako magkukwento tungkol sa buhay pamilya ko, lalo na sa pagkakaroon ko ng anak na may sakit. Isentro ko na lamang ang aking kwento a few years back, just before my marriage, Papa Dudut. Kasama sa sulat ko si Rico. Hindi naman siya magagalit kung ikukwento ko sa inyo ang aming naging love story. I met him at the bar nang ipakilala siya ng aking kapatid na si Lynn. Boyfriend si Rico ng kapatid ko. Nagkalabuan din silang dalawa at sa akin na ibaling ni Rico ang kanyang atensyon. Ngunit palagi ko siyang iniiwasan dahil ayaw kong maging bad shot sa aking kapatid. Tess, may nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Bakit ba parang ayaw mo? Nang ayaw mo akong makita? Tanong niya sa akin. Isang umaga, nakahalata na kasi siya na nilalayuan ko siya. For some reason, Rico, wala kang ginawang kasalanan sa akin. Nahihiya lang kasi ako. Kunwari, nasabi ko na lamang noon sa kanya. Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa'yo. Malungkot niyang sabi sa akin. Kakaibiganin mo ako? For what? Anong rason? Baka naman may iba ka pang motibo. Bukod yan, diretsa ko sa kanya. Samantala ay nagbuntong hininga naman si Rico bago nagpatuloy. Okay, fine. What if I tell you na gusto kong manligaw sa'yo? Ano naman ang nakita mo sa akin? At gusto mo akong ligawan? Come on, maraming nagsabi. Nakamukha ko raw si Betty La Fea. Hindi sa minamaliit ko ang aking sarili. Pero alam kong hindi ako kagandahan. Isa akong nerd na may braces sa ngipin at wala sa radar ng mga lalaki. Dahil sa aking old-fashioned na pananamit, wala akong pakialam. Kahit kamukha mo pa si Betty La Fea, basta gusto kitang ligawan, Tess. Ikaw na ang perpekto para sa akin. At saka, nanliligaw ako sa iyo dahil mahal kita, pag-amin ni Rico sa akin. Hindi ako kumibo sa kanya dahil napapaisip ako noon kung dapat ko ba siyang paniwalaan o hindi. Papa Dudut, may gusto na ako sa iyo kahit na kami pa ni Lynn nung una. Tinatanggi ko pa sa sarili ko ang totoo. Pero alam mo ba, simula nung mag-break kami ng kapatid mo, doon ko na-realize kung ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa iyo. Mahal kita, Tess. Maniwala ka. Pangungumbinsi pa sa akin ni Rico. Hindi ulit ako nakaimik dahil sobra akong speechless sa mga sinabi sa akin ni Rico. So nararamdaman mo kung gaano ako kasincere sa iyo. Dagdag pa niya. Kaso, Rico, si Lynn, mahal ka pa rin ang kapatid ko. Ayaw kong agawin ka sa kanya. Ayaw kong mag-away. Kaming dalawa. Dahil lang sa'yo, ayaw kong masira ang relasyon naming magkapatid. At parang lumalabas na. Panakibutas lang ako. Since wala pang isang buwan, simula nang maghiwalay kayo. Nasa na ang 3-month rule? Nag-aalala kong sabi sa kanya. Siguro, kakahiwalay pa lang namin ni Lynn.
pero hindi ka pa nakitbutas lang. Actually, I was hoping na maghihiwalay kami ni Lynn dahil ikaw ang mahal ko. Pag-amin pa ni Rico sa akin. So ako pala ang may kasalanan. Kaya kayo naghiwalay. Nang kapatid ko, nakaramdam ako, Papa Dudut, ng kaunting guilt nang ma-realize ko yon. Hindi ko naman hinihingi sa'yo. Nasagutin mo agad ako. Kahit na maghintay pa ako sa'yo forever. Gagawin ko. Sagutin mo lang ako. Pakiusap niya sa akin. Bago ako nagpasyang, ayain na siyang umuwi. Nag-volunteer naman siya. Naihatid ako sa bahay namin at pumayag naman ako. Isa sa mga gusto ko kay Rico ay ang pagiging gentleman niya. Kahit na sabihing may pagkamayabang siya, I always feel his chivalry kapag magkasama kaming dalawa. And I know na hindi lang siya pakitang tao dahil marami talagang nagsasabi na maginoo talaga ang lalaking yon. He came from a well-known family of politicians. Hindi naman siya super kagawapuhan, pero meron siyang charm na wala sa mga sikat na artista ngayon. Also, Rico is one hot guy at ng mga panahong iyon ay maraming babae ang gustong makuha siya. Anyway, hindi nagtagal ang panliligaw ni Rico sa akin dahil sinagot ko rin naman siya kaagad. Okay namang boyfriend si Rico, naging masaya naman ako sa piling niya. Yun nga lang, ay hindi ako natahimik noon dahil merong isang lalaki na porsigidong manggulo sa relasyon namin ni Rico at yon ay si Nico. Nico, anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya. Nang makita ko siyang nakatayo sa tapat ng bahay namin. Kanina pa ako naghihintay dito sa labas ng bahay. Nagtago lang ako saglit. Nang dumating kayo ng boyfriend mo, may halong pagtatampo na sabi niya sa akin. Hay nako Nico, totoo talaga ang kasabihan na jealousy could kill. Wala nang nandito si Rico kanina. Parang sinasaksak mo na siya. Sa mga tingin mo, natatawa lamang ako. Nang sinabi ko yon sa kanya. Oo, tama ka. Nagseselos ako, Tess. Gusto kong patayin ang lalaking yon kanina. Grabe kayong maghalikan ng lalaking yon. Parang matatanggal na ang labi mo doon. Doon ko nakitang nagalit si Nico na isa sa mga kaibigan ko na may lihim na pagtingin sa akin. Teka, ano namang masama kung halikan niya ako? Boyfriend ko naman si Rico. Tanong ko sa kanya. Ako dapat ang kahalikan mo at hindi siya. Giit niya sa akin. Nagulat naman ako sa mga sinabi niya. Pero dinaan ko na lamang yon sa biro. Nagpatuloy si Nico sa pagsasalita. Huwag ka ngang tumawa dyan. Ako dapat ang boyfriend mo at hindi ang lalaking yon, Tess. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa akin makitang may kahalikang ibang lalaki? Yung babaeng pinakamamahal ko, isa sa characteristics ni Nico ay diretsahan siya. Kapag may gusto siyang sabihin, ay sinasabi niya kaagad. Kapag gusto niya ang isang babae, ay sasabihin niya yon nang walang pag-aalinlangan. Tulad na lamang ngayon. Nico, please stop it. May boyfriend na ako at ayaw ko nang masira pa ang relasyon ko sa kanya. Ang sabi ko sa kanya. Pero sa halip na magsalita, ay bigla na lamang niya akong hinalikan. Nung una ay nakuha ko pang pumalag. Pero mahigpit ang pagkakahawak niya sa mga braso ko. Besides, ay bumigay din ako kinalaunan. Sa hindi malamang kadahilanan, para bang nagustuhan ko ang mga halik ni Nico. I'm sorry Nico, pero mahal ko si Rico. Sabi ko na lamang sa kanya. Matapos akong makaramdam ng pag-uusig ng aking konsensya dahil tanggapin man o hindi, ay meron ding puwang si Nico sa aking puso. Kumbaga, silang dalawa ang naghahati sa aking puso. Hindi ako naniniwala. Alam kong mas mahal mo ako, wika ni Nico sa akin. Namutla ako dahil nahalata niya ang aking totoong nararamdaman. Please Nico, enough na.
Maayos sana ang buhay namin ni Rico. Kaso bigla kang pumasok sa eksena. May paninisi na sabi ko sa kanya. So parang sinisisi mo pa ako? Nasasaktang tanong niya sa akin. Huwag mo nang guluhin pa ang pag-iisip ko. Please, demand ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nagpa siya na akong umalis at iwanan siya. Papa Dudut. Kung describe ko si Nico in one word, I would say aggressive. Agresibo siya na agawin ako noon mula sa boyfriend ko. Si Nico ay madly in love with me at he will do everything para lamang mapatunayan niya sa akin na he is worthy to be loved more than Rico. Nagmula si Nico sa isang buena pamilya pero hindi siya katulad ni Rico na ultimate charmer. Hindi siya kagwapuhan pero hindi naman siya pangit. Besides, marami ang nagsasabi na mas bagay siya sa akin dahil hindi naman ako sobrang kagandahan. Anyway, dahil sa pagiging aggressive ni Nico at sa pagmamahal niya sa akin na walang kapalit ay unti-unting nabago ang nilalaman ng puso ko. May mga hinahanap ako kay Rico na hindi ko makita sa kanya at unfortunately ay nakita ko kay Nico yon. With that, I started to love Nico at natuto na akong mangaliwa sa boyfriend ko. Yes, naging two-timer ako, Papa Dudut. Namangka sa 2 ilog pero hindi rin nagtagal at kinakailangan ko ding mamili at gumawa ng desisyon kung sino sa dalawa ang mamahalin ko at ang pakakawalan ko. Hanggang isang araw, inakala kong naliwanagan na ako sa aking totoong nararamdaman. Patawarin mo sana ako pero gusto ko nang makipag-break sa iyo. Yon ang sinabi ko noon kay Rico na halatang gulat na gulat sa mga sinabi ko. Ano? Seryoso ka? Pero bakit? Anong nagawa kong kasalanan sa iyo? Tess naman, please. Huwag mo naman sanang gawin sa akin to. Nanlulumong sagot sa akin ang aking boyfriend. Sorry, pero I just realized that our relationship isn't working. Pagtatapat ko pa sa kanya. Ano? Pagkatapos ng lahat? Pagkatapos kong ibigay sa iyo ang lahat? Tapos sasabihin mo lang na hindi nagwo-work ang relationship natin? That's ridiculous. Protesta niya. Si Nico ba? Siya ba ang dahilan? Kaya mo gustong makipag-break sa akin? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik dahil guilty rin naman ako. At ayaw ko nang madagdagan pa ang kirot na nararamdaman ni Rico ng mga sandaling yon. Nung isang buwan, they did that. Nakita ko kayo ni Nico na magkasama. Masaya kayo. Ang sweet ninyong dalawa. Nagselos ako, Tess. Gusto ko kayong lusubin. Lalo na ang lalaking yon. Pero nanghina ang loob ko. Hindi ko yun sinabi sa'yo dahil natatakot ako. Magkaroon ka ng dahilan para hiwalayan ako. Tiniis ko yon, Tess. Tiniis ko ang sakit. Napakatanga ko nga dahil hinayaan kitang lokohin ako. Nagbulag-bulagan na lang ako. Ginawa ko yon, Tess, dahil ayaw kitang masaktan. Pagpapaliwanag ni Rico sa akin. Inusig naman ako ng aking konsensya pero kailangan kong panindigan ang aking desisyon. Hindi ko naman sinabi sa'yo na gawin mo yon sa akin. Ang hirap kasi sa'yo. Masyado kang mabait. Yun ang ayaw ko sa'yo. Hindi kasi tayo bagay. Dahil gwapo ka. Pangit ako. Mabait ka. Habang wala naman ako. Rico, naiintindihan mo ba? Hindi tayo bagay sa isa't isa. Ayoko sa ugali at itsura mo. Dahil nanliliit ako sa sarili ko. Nilalait ako ng mga tao. Dahil may boyfriend akong alangan sa akin. Si Nico bagay kami. Pareho kaming hindi kagawapuhan. Kaya nga mas pinipili ko siya ngayon kesa sa'yo. Katwiran ko sa kanya. I'm sorry, Rico, but my decision is final. I want to break up. Yon ang huling sinabi ko sa kanya. Bago kami tuluyang
nagkahiwalay. At mas pinili ko nga si Nico. Siya ang pinili ko. Dahil yon ang sinasabi noon ng puso ko. Iniwan ko si Rico kahit na deep inside ay may puwang pa rin siya sa puso ko. I just hope that eventually ay makakalimutan ko rin si Rico. Pero hindi yon ang nangyari. Sinasabi kasi ng puso ko na si Rico ang mahal ko. Pero ang isipan ko ay sinasabing I should stay with Nico. Sinunod ko ang isipan ko pero hindi ko alam na ganun pala kasakit kapag sinunod mo ang utak mo. Dahil sa ginawa ko, Papa Dudut. Yes, I admit, I'm a fool. Isa akong tanga. Isang napakalaking tanga, Papa Dudut. Nakisama ko kay Nico ng mahigit 5 taon. Kahit na si Rico ang laman ng puso ko. Mahal ko rin naman si Nico, in all fairness. Pero iba yung nararamdaman ko para kay Rico. Kumbaga, special yon sa ex-boyfriend ko. But I decided to make my real feelings private dahil ayaw kong makasakit ng damdamin ng iba. Pilit ko na lamang minahal si Nico at sa haba ng relasyon namin ay nagpasya kaming magpakasal, Papa Dudut. Okay na sana ang lahat at tanggap ko na. Si Nico ang mapapangasawa ko pero isang gabi sa isang party ay muling nagsalubong ang landas namin ni Rico. Siyempre, nagkaroon kami ng awkwardness at talagang umiwas ako noon sa kanya na halata sa amin ang ilang friends namin. Maski si Nico ay napansin yon. Pero pinanindigan ko yon. Basta lumayo ako kay Rico kahit pa maging issue yon. You look amazing tonight, Tess. In all fairness, hindi na Betty La Fea ang peg mo ngayon. Biglang lumapit at kumausap sa akin si Rico. Hindi na ako makaiwas dahil kasama ko noon ang ilang close friends ko. At ayaw ko ring maparatangang suplada. Time has changed, Rico. Ika nga, malaki din ang pinagbago mo. Nasa na? Ang Rico na hunk na yon, medyo lumaki ka. Biro ni Nico sa kanya. Napansin kong medyo nawala ang saya ni Rico sa sinabi ni Nico. Pero sumakay na lamang siya. Well, sagana kasi sa luxury. Mayaman pagmamalaki pa ni Rico. By the way, ikakasal na pala kami ni Tess this month. Masayang balita pa ni Nico sa ex-boyfriend ko. Really? That's nice. Congratulations. Bati sa amin ni Rico. But deep inside ay ramdam kong hindi siya masaya sa balitang yon. Invite ka namin sa kasal namin ha, and we hope magpaunla ka sa imbitasyon namin. Dagdag pa ni Nico. Titingnan ko pero hindi ko maipapangako. Yun lamang ang sagot ni Rico. Mamayang kaunti ay tinawag na ng isa kong kaibigan si Nico. Kaya umalis muna siya saglit. Bala ko rin sanang lumayo na. Pero nakahalata si Rico at pinigilan niya ako. Kanina ko pang napapansin na iniiwasan mo ako. Diretso sa akin ang ex ko. Wala nang dahilan para iwasan ka. Kunwari natanggi ko sa kanya. At saka wala nang dahilan para mag-usap tayong dalawa. Sabi ko pa sa kanya. Bakit? Nakukonsensya ka pa rin ba hanggang ngayon dahil sa ginawa mong panloloko sa akin dati? Diretsa niya sa akin. Forget it, Rico. Matagal na yon. Protesta ko sa kanya. Ikaw ang hindi makalimot. Actually, ako dapat ang umiiwas sa'yo. Ako dapat ang bitter dahil ako yung naloko. Pero hindi. I'm here talking to you in a casual way. Wika pa niya sa akin. Kung nakalimot ka na, then leave me alone. Bulong ko sa kanya. Ayaw ko kasing gumawa ng gulo. Hanggang ngayon, pa rin ba? Isip bata ka pa rin? Hindi ka pa rin nagbago, Tess? Natatawa at tila nangiinsulto, sabi niya sa akin. Wait, I'll give you something. There you go, business card. Anong gagawin ko dito?
Sarkastikong tanong ko sa kanya habang tinitingnan ko ang mga nakasulat doon. Itago mo yan. Don't hesitate to call me. Hihintayin ko ang tawag mo, Tess, sabi niya sa akin. Sabay talikod. Samantala, imbes na itapon, ay ewan ko ba kung bakit tinago ko pa ang calling card na ibinigay niya sa akin. At 2 days after ng party na yon, ay naisipan ko siyang kumustahin, Papa Dudut. That started our communication. Sinekreto ko syempre yon kay Nico. Anyway, halos araw-araw ay tinatawagan ako ni Rico para kumusta, mangulit, at minsan ay para magpayo. He is more than a friend. At sa madalas naming pagkikita at pag-uusap ng palihim ay mas tumitindi ang pagmamahal ko sa kanya. Until one day ay nagising na lamang ako na si Rico na ang gusto kong makasama over Nico. At yun din ang naging mitya para mangaliwa ulit ako. Pero Papa Dudut, nakonsensya din ako kinalaunan. Naipit ako sa dalawang nag-uumpugang bato. Hindi ako makapag-decide kung itutuloy ko pa ba ang pagpapakasal kay Nico o iiwan na siya para sumama kay Rico. Yes, I'm in love with Rico, pero hindi ko magawang hiwalayan si Nico dahil ayaw kong mapahiya at may skandalo ang kanya-kanya naming pamilya tulad ng nangyari sa dati naming kaibigan na pinag-usapan ng lahat, Papa Dudut. It was confusing that time at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kaya isang araw, exactly 1 month na lang, ikakasal ka na kay Nico. Malungkot na wika sa akin ni Rico habang kausap ko siya noon sa phone. Yun nga tipid kong sagot. Aaminin kong nagkaroon ako ng second thoughts kung dapat ko pa bang ituloy ang pagpapakasal ko kay Nico. Hindi ka ba masaya? Panunubok pa sa akin ni Rico. Parang hindi pa ako handa. Tipid kong sagot sa ex-boyfriend ko. Kung ganon, wag kang magpakasal. Tess, kaya ka ba hindi handa? Dahil naguguluhan ka. Kung mahal mo ba talaga si Nico? Muling panunubok niya sa akin. Rico, paano kung sabihin ko sa'yo na mahal pa rin kita? Anong magiging reaksyon mo? Ako naman ang nagtanong sa kanya, revealing my true feelings for him. I really knew it. Halata sa boses ni Rico na hindi na siya nagulat sa ipinagtapat ko. Sa totoo lang, naguguluhan na ako sa mga nararamdaman ko. Actually, for 5 years. Hindi naman kita nakalimutan. Yes, my mind tells me that I should love Nico. But my heart tells me that I should love you instead of him. Hindi ko alam kung sino ang susundin ko. My heart or my mind? Tanong ko sa kanya. Siyempre, sundin mo ang puso mo, payo niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago nagsalita. Papa Dudut, alam kong mali ito na nararamdaman ko, Rico, dahil ikakasal na ako in 1 month from now. Pero kasi hindi ko makontrol ang sarili ko na mahalin ka. What should I do? Mahal mo ako, Tess? Just love me. Diretso ang sagot niya sa akin. Ginawa mong komplikado ang buhay ko, Rico. Naguguluhan kong sabi sa kanya. Hindi magiging komplikado ang buhay mo kung hindi mo lang ako niloko dati, aniya. Well, tama naman siya. Pinagsisisihan ko na yon, Rico. Naiiyak kong wika sa kanya. Itutuloy mo pa ba ang pagpapakasal kay Nico? Seryosong tanong ni Rico sa akin. That time ay hindi ko talaga alam ang isasagot ko sa kanya. Hindi ko alam, Rico. Hindi ko alam. Magkita tayo sa linggo. Tutulungan kitang makapagdesisyon. Suwestyon niya sa akin. Agad naman akong pumayag,
Papa Dudut. Hindi na ako halos makatulog. Pagkatapos noon, I also rejected all the calls coming from Nico para makapag-isip-isip ako. Pero labis akong naguluhan. My heart tells me that I should go with Rico, but my mind is telling me that I should stay with Nico and marry him. Sinasabi din ng utak ko na piliin ko si Nico dahil kapag iniwan ko siya, mag-iiwan ako ng kahihiyan sa lahat at kamumuhian ako ng lahat, lalo na ang pamilya ko na nakasalalay ang reputasyon. Papa Dudut. Isang desisyon ang aking ginawa. Rico, I'm sorry. Nagdesisyon na ako. Malungkot na sabi ko sa kanya. At yon ay ang sumama kay Nico at ituloy ang kasal ninyo. Tama ba ako? Tumango lamang ako bilang sagot sa kanyang katanungan. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Tinry niya akong kumbinsihin, pero desidido na talaga ako. Kahit pa deep inside ay ramdam kong labag sa kalooban ko. Si Nico ang mahal ko. Insist ko sa kanya. Hindi ako naniniwala. Nararamdaman kong ako ang mahal mo at hindi siya. Tess, please, huwag mong piliin ang isang tao na alam mong sa sarili mo na hindi mo pa mahal. Mali ang desisyon mo at kapag tinuloy mo yan, ikaw din ang kawawa. Mag-isip ka nga, Tess, sabi niya sa akin habang hindi niya maitago ang frustration. Oo, mahal kita pero ginagawa ko lang ang tama, ang sabi ko. Agad siyang nagprotesta sa mga sinabi ko. Nasaan ang tama doon, Tess? Mali yung ginagawa mo. Pinapalala mo lang ang sitwasyon. Sige, pakasalan mo si Nico. But what if dumating ang araw na ma-realize mo na hindi siya ang gusto mong makasama? It's already too late to back out. Yung gagawin mong desisyon na pagpapakasal kay Nico, habang buhay mong pagsisisihan yan. So why sacrifice yourself hanggat hindi pa huli ang lahat? Tess, itama mo na ang alam mong mali. Gulong-gulo noon ang isipan ko, Papa Dudut. Siguro nga, mahal kita. Pero mahal ko rin si Nico at siya ang gusto kong pakasalan. Kapag asawa ko na siya, I'm sure makakalimutan na rin kita. Matagal ko nang pinag-isipan to. Ngayon, kung dumating ang araw na pagsisihan ko ang ginawa kong desisyon, so be it. Basta ang alam ko ngayon, si Nico ang gusto kong pakasalan at hindi ikaw. Yun ang sabi ko kay Rico. Then go ahead, pakasalan mo si Nico. Sana lang talaga hindi maging miserable ang buhay mo. Sa gagawin mong yan, sana wag kang lumabas na tanga. Tila may pananakot na wika ni Rico sa akin. Buhay ko to, Rico. Lumabas man akong tanga sa huli, kagustuhan ko na yon. Wika ko na lamang. Samantala ay nagbuntong hininga na lamang si Rico. Tess, thank you for everything ha. Thank you for being part of my life. Salamat sa pagmamahal, sama ng loob, frustration, galit at kawalan ng pag-asa na ibinigay mo sa akin. Hindi kita makakalimutan. Bye and see you soon. Yon ang makahulugang huling pangungusap na binitawan ni Rico sa akin. And yes, Papa Dudut, mas pinili ko nga si Nico. Nagpakasal kami. At nagkaroon nga kami ng isang anak na may cerebral palsy. But I'm not happy with my marriage. Hanggang ngayon ay may regrets pa rin ako sa naging desisyon ko. I still love Rico until now. Oo, aaminin kong mali ako ng ginawa at walang ibang sisisihin sa nangyayari sa akin kundi ang sarili ko din. Papa Dudut. Sa ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano ako makakatakas sa buhay na pinili ko. Bahala na siguro ang tadhana sa akin, Papa Dudut. Hindi ako natatakot na sabihin sa madla ang istorya ng buhay ko.
Maski ang asawa kong si Nico ay alam na ito. Actually, we're already separated. Pero paminsan-minsan ay nagkikita pa rin kami for the sake of our child. This is the story I want to share with you. Kung may moral lesson man po ito, kayo na lang ang magbigay dahil on process pa rin. Ang paghahanap ko ng moral lesson sa nangyari sa buhay ko. Sana'y mapili nyo ito na i-upload sa Papa Dudut YouTube channel sa Papa Dudut Stories. Muli, maraming salamat. God bless at more power. Lubos na gumagalang, Tess. Ang pagpapakasal ay para lamang sa magsing-irog na siguradong nagmamahalan. Ibig sabihin, magpapakasal ka lamang sa tao kung sigurado kayo sa inyong mga nararamdaman. Alam mo na nga sa sarili mo na si Rico ang mahal mo, pero bakit nagpakasal ka pa rin kay Nico? Tingnan mo ang nangyari sa iyo. Nauwi rin kayo sa hiwalayan at nagkaroon pa kayo ng emotional damage ni Nico. Dala ng inyong failed marriage. Hindi naman sa sinisisi ka namin, Tess. Pero sana'y hindi mo na lamang itinuloy ang pagpapakasal kay Nico. Tingnan mo ang nangyari sa iyo. Nabubuhay ka ngayon sa what ifs at panghihinayang. Malungkot ang iyong buhay ngayon dahil sa maling desisyong ginawa mo. Kung pinag-isipan mo lang yan ng mabuti at kung sinunod mo ang iyong puso bago pa ang nakatakdang kasal mo, sana'y masaya ka ngayon sa iyong buhay. Pero ganoon talaga. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Minsan sa ating mga desisyon sa buhay. Huwag kang mag-worry, Tess, dahil meron at merong yang solusyon sa problema mo. At kung talagang kayo ang nakatakda ni Rico para sa isa't isa, gagawa ng paraan si Destiny para maging kayo ulit basta sa ngayon. Asikasuhin mo muna ang iyong sarili at ang iyong anak. Muli, maraming salamat sa iyo, Tess, sa pag-share ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories.